Ano nga ba ang ibig sabihin ng mga terms na ito sa solar inverters? W, kW, ATS, low frequency, high frequency, MSW, PSW, at marami pa. Sasagutin natin yan sa video na ito. So, ito na po ang ika-4 na episode ng video series natin tungkol sa common terms at acronyms na makikita natin kapag nagre-research tayo tungkol sa solar power system. At sa episode na ito ay tatalakayin natin ang mga terms at acronyms sa part ng solar inverter. Pero bago tayo magsimula, ay shoutout muna sa inyong lahat ng mga subscribers ng channel na ito. At lalong-lalo na sa mga bagong subscribers natin. Welcome po sa Toolbox Channel. So, ihanda mo na ang ballpen at papel para maisulat mo ang mga importanteng detalye sa discussion na ito. So, ngayon ay sisimulan na natin. Una sa listahan ay W o watts. Itong watts ang unit ng power o ang power capacity ng mga inverters na ginagamit sa solar. Ito ang pinaka-importanting rating o specification ng mga inverter dahil ito ang una mong hahanapin sa pagbili ng mga solar inverter. Ang power rating o wattage din ang nagsasabi ng maximum loads o appliances na pwede mong i-connect sa inverter mo. Sunod ay itong kW. kW means kilowatt. So basically, ito ay power o watts din. Kaya lang in terms of kilo o thousand. So ang 1 kilowatt ay 1,000 watts at ang 2 kilowatt ay 2,000 watts. Ginagamit kasi ang term na ito sa mga malalaking setup na umaabot na sa 1,000 watts o mas mataas pa. Sa second episode last time ay natalakay din natin ito dahil applicable din ang term na ito sa mga solar panels. AC o alternating current. Ito ay klase ng kuryente na pinoproduce ng mga inverter. Tinatawag din itong alternating current dahil nag-alternate ang waveform na pinoproduce nito. Hindi gaya ng mga DC na kuryente. Ang DC naman ay ang klase ng input na kuryente ng mga inverter. DO o distribution utility. Ito ang tawag sa mga nagsusupply sa atin ng kuryente o yung tinatawag na electric service provider na gaya ng Meralco at mga electric cooperatives. On-grid o grid tie. Ito naman ang klase ng solar inverter na nakakonect sa linya ng distribution utilities na gaya ng Meralco at hindi ito gumagamit ng battery. Off-grid o stand-alone. Ito naman ang klase ng solar inverter na hindi nakakonect sa linya ng distribution utilities. Ang inverter na off-grid ay gumagamit ng battery. Hybrid. Ito ay tinatawag din na multi-mode inverter. Itong hybrid inverter ay ang combination ng on-grid at off-grid. Ito ay nakakonect sa linya ng distribution utility at may backup na battery para magamit in case may o mag-brown out ang distribution utility. ATS o automatic transfer switch. Ito yung mga switch na gaya nito. Ang trabaho ng mga ATS sa solar ay ang paglipat ng linya ng kuryente. Kunyari, ang iyong bahay ay may supply na kuryente galing kay distribution utility. Tapos may supply din galing sa solar. Ang trabaho ng ATS na maglipat ng kuryente gamit ang automatic switching kung alin sa dalawang supply ang gusto mong gamitin. Ito din ang gamit ng ibang may generator na panglipat ng kanilang mga supply ng kanilang building kapag may brownout. Surge o transients.
Ito ay ang biglaang pagtaas ng voltahe o di kaya ay kuryente sa isang system o linya. Tinatawag naman ito ng iba na spike. Importanteng maiwasan ito sa solar lalo na sa inverters dahil nakakasira ito ng mga components ng ating mga inverter. Low frequency. Kapag sinabing low frequency ang gamit mong solar inverter, ibig sabihin meron itong toroidal transformer sa ilalim na gaya nito. Ang mga low frequency na inverters ay nakadesign para makapag-sustain sa malalaking starting current na napoproduce kapag nag-i-start ang mga malalaking demotor na appliances, gaya ng mga aircon, water pumps, freezers at iba pa. High frequency. Kapag sinabing high frequency naman, ang ibig sabihin nito ay meron itong E&I type na transformer sa ilalim na gaya nito, hindi gaya nung sa low frequency na toroidal. Ang mga high frequency inverters ay hindi nakadesign sa mga appliances na may mataas na starting current. Kakailanganin mo ng mas malaking power o wattage ng inverter para makaya niya ang mga may malalaking starting current na appliances, hindi gaya ng mga may low frequency na inverters. Pero mas mura ang presyo ng per kilowatt ng inverter na ito kaysa sa mga low frequency. MSW o Modified Sine Wave. Ang Modified Sine Wave inverters ay klase ng inverters na hindi advisable gamitin sa mga demotor at mga sensitive na load. Pwede kasing mag-init ang mga ito dahil hindi smooth ang output ng ganitong inverter. Halos ganito lang kasi ang output ng mga inverters na ganito. Nagki-create din ng humming sound ang ganitong inverter sa mga amplifier. PSW o Pure Sine Wave Inverters. Ang inverter na may pure sine wave output ay maganda sa lahat ng klase ng appliances. Hindi ito nakakapag-create ng abnormal heat sa mga demotor na appliances. At minimal din ang humming sa mga amplifiers dahil halos kapareho na ito ng waveform ng mga kuryente sa distribution utilities natin. Pero mas mahal ito ng halos 2 beses kaysa sa modified sine wave inverters. So, ang mga yan ay ilan lamang sa mga pinaka-common na terms at acronyms na makikita mo sa mga solar inverters. So, dito na nagtatapos ang 4 episodes ng basic terms at acronyms na makikita sa 4 main components ng solar power system. Sana nakapagbigay ito ng linaw sa mga katanungan mo bilang nagsisimula sa industriyang ito. So hanggang dito na lang, paki-like at share naman po nitong video para marami pa tayong matulungang interesado din sa pagsosolar. Salamat po at keep safe tayo palagi.